Sumigaw sa galak ang mga nilalang. Tayo yon. Dapat sumigaw po tayo ng may galak at purihin ang Diyos na may kagalakan, na may saya o tuwa. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Awitan siya at luwalhatiin siya. Amen! Amen! Yes, Lord. Awitan natin na may galak ang ating Panginoong Jesus. Sige, palakpak natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Taas ang kamay at ito ay ikaw ay kay Jesus, ating Diyos, ating tunay. Sumayaw, umindang sa awiting
po, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Patuloy po kami na maawit sa inyo. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay sa bawat araw. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Tapat ilan pa man, yes Lord, sa bawat araw. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay sa bawat araw. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Wala
nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Dapat maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga kabutihan mo. Hallelujah. Yes, Lord. Patuloy kayong maghari, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Nanunumbalik sa iyong paglingan, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Nanunumbalik sa iyong paglingan, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingan, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Yes, Lord, maghari ka, maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari pa. Minsan pa, maghari ka, Panginoon. Hallelujah. Maghari ka. Yes, Lord. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Yes, Panginoong Jesus, maghari ka. Oh, Jesus, maghari ka. Minsan pa, Panginoong Jesus, maghari ka. Hallelujah, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the
Lord. Amen. Tayo po'y manalangin. Mahal na Panginoon, itinataas namin ang iyong pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga pagpapala, sa iyong kabutihan, Panginoon. Ikaw lang po ang nag-iisang Diyos namin na buhay. Hari ng mga hari. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya na nandito sa harapan namin ngayong araw. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy kang maghari sa aming buhay, sa buhay ng bawat isa, sa aming puso, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito at kami ay muling tinipon upang makinig ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa ganap tuwing kami ay nag-aawitan at tuwing nakikinig ng iyong salita. Nawa, Panginoon, na puspusan mo po ang bawat isa na iyong banal na Espiritu, bigyan mo po ng wisdom and knowledge upang aming mapakinggan sa araw na ito ay aming maisapusot at aming maisapamuhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At nawa, Panginoon, patnubayan niyo po ang aming kapatid na si Brother Cesar. Nawa, Panginoon, na patuloy mo po siyang pagpalain. We pray for His provision po. Bigyan mo po ng kalakasan. Siya po at ang kanyang pamilya, Panginoon, dinadalangin din namin, Panginoon, na puspusan mo po siya ng iyong banal na Espiritu at kanyang maihayag ang iyong salita ng malinaw at may kapangyarihan, Panginoon. Dinadalangin din namin, Panginoon, na patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, patuloy mo pong linisin ang aming mga puso at isipan, Panginoon, at ang aming buhay. Dinadalangin din namin, Panginoon, na we pray for your protection, Panginoon, for your provision, Panginoon. We pray po, Panginoon, yung mga pangangailangan sa pangangailangan po namin sa araw-araw, Panginoon. Naway dinggin mo po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Tinataas din namin po namin yung mga kapatid po namin may karamdaman ngayon, Panginoon. Naway manumbalik po ang kanilang kalakasan, Panginoon. Dahil, Panginoon, alam po namin, ikaw lang po ang makapagpapagaling sa kanila. Tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na may anxiety, yung mga nakaranas po ng problema, Panginoon. Naway, hipuin mo po ang kanilang puso at isipan upang mapagaan po ang kanilang pasanin, Panginoon. We pray din, Panginoon, for your provision sa church na ito. We pray for the growth po ng aming church, Panginoon. Patuloy mo po kami pagpalain. Pinabalik po ang lahat ng papuri at pasalamat. Ito pong aming dalangin sa Panginoon. Amen! Ayan, manatili po tayo nakatayo at batiin naman po natin ang isa't isa. Ayan. Sige, welcome natin ang ating mga kapatid. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow with love, we always speak to you. When God would have us be a family, always there to be strong and to be loved. May we learn to love each other more in this new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love, and may we always speak to you, that God will have us be a family, always there to be strong and to be loved, to be strong and to be loved, to be strong and to be loved. Kaya maraming salamat po ulit sa ating Panginoon. Pwede na po tayo maupo.
Ayan, dumako na po tayo sa ating tithes and offering. Sabi po sa Malakay 3 verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ayan, sabi po dyan, yung dapat po sa ating Panginoon ay dapat po natin ibigay sa Kanya para yung yung tahanan niya, ito po yun, para meron pong pagkain dito sa ating iglesia. And yung mga nagbibigay po ng tapat, ayan, si Lord na po ang bahala sa inyo mag-bless. Ayan. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of joy. Nakas na na. Ayan po, dumako na po tayo sa ating announcement. JTCS Worship Service every Sunday. Nagsisimula tayo ng 4 o'clock p.m. hanggang 6 o'clock p.m. And prayer meeting po every Wednesday, 6 p.m. hanggang 9 p.m. Everyone is welcome po. Yung may mga prayer request po, pwede niyo po akong i-message o kaya kahit sino po sa staff po para maipag-pray po namin kayo. And JTCS continues to call on anyone who wishes to volunteer in music, support tech, or in ushering ministry. Yung may mga talent po dyan sa music, gamitin na po natin yan sa ating Panginoon. Ayan. And Sunday service po on August 17. Sa next Sunday po yan. Di ba po, piyesta po dito, dyan sa labas pala. Piyesta po sa labas, kaya medyo aagahan po natin ang ating service. Mag-start po tayo ng 3 o'clock p.m. Sana bago po mag 3 o'clock, nandito na po tayo para makapag-start po tayo agad-agad. Ayan, yun lang po. 3 p.m. 3 p.m. po, 3 p.m. Medyo maaga po tayo. Ayan, maghahandog po ng isang awitin ng ating kapatid na si Brother Samuel. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Kaya maraming salamat sa napakagandang awitin, Brother Samuel. Ayan, tinatawagan ko na po. Ay, next na. Tinatawagan ko na po yung ating magsasalita sa harapan na si Brother Cesar po para sa salita ng Diyos. Palakpakan po natin. Salamat sa magandang special number ni Brother Sam. Palakpakan po natin ating Panginoon Diyos. Kayo bang lahat ay nagpapasalamat sa ginawa ng Diyos para po sa atin? Amen. Amen. Amen po. Purihin po ang Panginoon Diyos. Paano ba yung sa kamay, ilalagay niyo yung W? Paano niyo ilalagay sa kamay? Sige nga, pakiinan niyo nga mga bata. Kayo, paano niyo ilagay niyo yung W sa inyong kamay? Yan. Sige, taas mo lang. Lahat kayo, lahat. Lahat kayo. Hindi, ganyan na, huwag ganyan. Dalawang kamay, hindi ka tulad. Dalawang kamay. Ayan. Harap kayo sa inyong katabi. Baka sabi niyo sa inyong katabi, welcome. Malungkot, ano malungkot? O, lakasan ninyo ha, lakasan ninyo. Lakasan nyo ulit. 1, 2, 3. Welcome, Mano. Welcome, Mano.
Kaya po, dapat po talaga ay lagi po natin welcome po ang bawat isa. So, yun minsan ang kailangan po ng bawat isa, yung kung na-welcome po tayo, ano po, kahit ng katabi po kahit yung mga katabi po natin. So ngayon po ay title po ng pag-aaralan po natin ngayon ay Numbering Our Days. Nung tinext po ako ni Brother Will, ay sabi niya ikaw mag-speak kung pwede ka ng ngayon nga. Sabi ko, Lord, ano ba yung pwede kong ibahagi sa JBCS? Lately, lagi ko napapanood sa Facebook, no? Malapit nang dumating ang Panginoon Diyos. Meron din isang post si Brother Lee, di ba? Yung patungkol, no? Na malapit nang dumating ang Panginoon Diyos. So, madalas ko ngayon nakikita, may mga patotoo, may mga vision, na malapit nang dumating ang Panginoon Diyos. Kung malapit ang pagdating ng Panginoon Diyos, talaga pong darating yon. Ano po ang kinakailangan po natin? Ihanda po natin yung ating pong mga sarili. Dapat po malaman natin to number our days. So, basahin po natin yung text. Tayo po tayong lahat. Basahin po natin yung text sa umagang ito. Sabay-sabay niyo pong basahin. Kayo po ang magbasa. Okay, 1, 2, 3. Panginoon, Ikaw ay Diyos mula sa walang hanggang sa walang hanggan. Iyong pinagayat ang tao sa alabok at iyong sinasabi, bumalik kayo mga anak ng mga tao. Kapagkat ang 1,000 taon sa iyong paligid ay parang kahapon lamang, kapag ito'y nakalipas, gaya ng isang naging pagwawasal. iyong tinatala, parang bahaw, sila'y nakatulog, pinamagahan ay parang damo ng tubo. Sa umaga ito'y nananariwa at lumalago, sa hapon ito'y nalalansa at tutuyo. Sapagkat ang iyong galit ang sa amin ay tumubo, at sa pamamagitan ng iyong galit kami ay nababawal. Nilagay mo ang aming kasamaan sa iyong harapan. Sa liwanag ng iyong mukha, ang hiling namin kasalanan. Sapagkat sa ilalim ng iyong buot, lahat ng aming araw ay lumilipas. Gaya ng dumutong hininga, ang aming mga taon ay nagwawakas. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon. O kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaglungan lamang. Ang mga ito ay madaling lipas at kami ay nawawala. Sino nakakaalam ng kapangyarihan ng galit mo at ng iyong galit ayon sa pagkakataon ng marakas sa iyo? Kaya turuan mo kami ng bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa sandaling ito, sa iyong mga salita. Dalangin po namin, Ama, na mangusap ka, Panginoon Diyos. Sino ka para sa amin? Lord, kung may makita kang karamihan ngayon sa aming mga tinadala sa sandaling ito, dalangin po namin, Lord, na aming itong iwasan. Alam namin, Panginoon, lahat ng aming mga pangailangan ay nagmumula sa iyo. Dalangin po namin na iyong mahal na Espiritu Santo siyang sumama po sa amin. Lord, ang iyong kalakasan, Panginoon, ang iyong kagalingan lamang po at wala na pong iba ang siyang maitaas sa umagang ito. Lord, samamong muli kami, bantayan mo aming mga puso, ang aming mga isipan, upang sa ganun, Ama, ang aming mapapakinggan ay pagluluwalhati namin sa iyo sa bawat araw na lumilipas ang aming buhay. Ito po ang panalangin na meron pa sa salamat sa tanging Panginoon Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po muna sa ating pangalawa. Siguro pwede na po tayo umupo. So yan po yung title po natin. Po. Sa English po maganda rin po yung verse 12. Ang sabi po dyan ay, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Paano ba binibilang ng Diyos ang mga araw natin? By calendar ba? O according po yan sa age po natin? Ganun po ba binibilang ng Diyos yung mga araw na lumilipas po sa atin? Alam niyo po, di po ba nabanggit ni Pastor Benito minsan,
kung titingnan niyo po sa cemetery o kaya sa mga funeral services, di po ba? Nandun yung date of birth, di po ba? Date of birth, tsaka yung date of, ano? Yung araw ng pagkamatay. Date of, ano yun? Araw ng patay. Pagsilang. Pagsilang, tsaka yung kamatayan, di ba? So, ang mahalaga kasi din yung das. Ano ba yung nakapaloob dun sa das na yun? Pero, yung das pong yun ay hindi po lahat ng nakapaloob doon, binibilang po ng Panginoon Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos ay meron din pong likes and dislikes. Pag sinabing likes and dislikes, yun lamang pong nakaluwalhati sa Kanya ang binibilang po ng Diyos. Yun lamang po ang counted. Kung ano po yung ginawa po natin na pleasing sa ating pong Panginoon Diyos, counted po yun. Okay, ang tanong ko po ngayon sa inyo ay, napiplease po ba natin ang ating pong Panginoon Diyos sa bawat araw na lumilipas po sa atin mula po nang tayo tumanggap sa Kanya? Amen po. Dapat po lagi po tayong amen po. Alam niyo po, naalala ko po yung ano eh. Sino po nakakalam ng the parable of 10 virgins? Alam niyo na po ba yun? Parable of 10 virgins. Ito po yung ano po, yung 10 babae, yung 5 po ron ay mangmang. Sila po ay, yung 5 naman po ay mga matatalino. Sila po ay ikakasal sa bridegroom, o yung groom na tinatawag na po. Yung lalaki niyan ay pumunta sa malayo at yung babalik na po siya ay in-announce na dumarating na yung iba ang lalaki ikakasal. Dahil nga po mangmang yung 5, meron po silang ilawan. Sila po ay, yung kanang mga ilawan ay kukurap-kurap. Tapos yung 5 naman po ay, meron silang mga ilawan, pero may mga baon silang langis para po magpatuloy yung pag-ilaw ng kanilang ilawan. Sabi nga ng 5 ay, bigyan nyo kami kasi parating na yung kasintahan nating lalaki, bigyan nyo kami ng oil o ng langis. So, sabi naman ng 5, hindi pwede, baka hindi aabot sa atin lahat to. Mas mabuti pa, pumunta sa tindahan, bumili na lang kayo. Nung bumili sila, eksakto dumating yung lalaki ikakasal, sila po ay napagsaraduhan. 5 lang po ang tinanggap ng ating po Panginoon. Kumakatok po yung 5, sabi, pagbuksan nyo kami. Ang sabi po ng lalaki, sino kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Not counted. Ibig sabihin, ito mga babaeng ito ay mga ano tayo, tinatawag ng mga Kristiyano. Pero hindi po sila nagbabantay sa bawat isa. Kaya po silang lahat, silang 5, ay napagsaraduhan ng ating pong Panginoon Diyos. So, paano po natin yan i-apply sa ating pong buhay sa ngayon? Ang tanong ko po ngayon yan ay, how are you spending your days? Post ng konti, paano niyo po ba ginagawa ang bawat araw sa inyo pong buhay? Imitating Christ po ba? Nakikita po ba sa atin ang pagiging anak ng ating pong Panginoon Diyos? Or your own way? Sarili niyo pong sikap, sariling galing, basta po sa inyo, wala po ang Diyos. Or in the light, nabubuhay po ba tayo na nakikita sa atin si Kristo? Or in the dark, nakikita pa rin sa atin yung pagiging makamundo natin, hindi nakikita ang pagiging tunay na mananampalataya. In wisdom ba? Mayroon po bang katalinuhan? O foolishly? Simulan po natin. How to number our days. Ang una dyan ay we must acknowledge the eternal nature of God. Lagi po natin tatandaan, kaya po ba sa panalangin natin kay Sister Kim kanina, tinatas niya lagi ang Panginoon Diyos. Pagkilala na meron po tayong eternal God, dapat nakikita po natin ano po ba ang ginagawa ng Panginoon Diyos sa atin po. Sa binasa po natin kanina, tingnan po natin po. Yan po ay ang Book of Psalms o yung Psalms 90 ay sinulat po yan ni Moses na po nung sila po ay nasa ilang. At yan po ang kanyang panalangin na po. Makita po natin yung pagiging eternal nature ng ating pong Panginoon Diyos. Ano po ba yan? Isa-isay natin. Sabi po sa Psalms 90 verse 1 hanggang 4, our dwelling place. Bakit dwelling place? A place where one can find help or yet refuge of sin. Tayo po ay kinukupkop, kanlungan po tayo ng ating pong Panginoon Diyos. Kapag tayo po ay meron pong karamdaman, meron po tayong kalungkutan, may mga persecution po tayo, at minsan o madalas kamatayan.
ang Diyos lamang po ang ating pong dwelling place. Siya po ang ating pong kanlungan at siya po ang ating strong protection. Pangalawa, naniniwala ba kayo na ang Panginoon Diyos ang Creator po natin? Amen. Amen. Dapat lagi po natin sinasama sa ating pong panalangin yan po. Lord, ikaw may likha ng langit at lupa. Ang iyong kaharian ay magsawat pa sa walang hanggan. Kilalanin po natin na po ang ating Panginoon Diyos. Siya ang may likha ng lahat-lahat. Ano mang meron ka, galing sa Diyos. Walang meron ka, walang meron kang tinatangkilik na hindi nang galing sa ating pong Panginoon Diyos. Ang lahat ng nakikita po natin ay galing po sa Panginoon Diyos. Tinangalan po natin ng ano po ba? Ang kalangitan po, makikita po natin talagang kaluwalhatian po ng Panginoon Diyos. Isa po yung pagiging creator ng Panginoon Diyos po, pag dinanamnam ko po yun, kung ang isang tao lang, isang tao, pag tinignan mo sa malayo ay maliit na lang para isang alikabok. Kung marami na yan, maraming tao, parang alikabok. Tapos pag nilayo mo pa yan, makikita mo yung earth. Diba? Pag nilayo mo pa yan, ano makikita? Tuntok na lang din, di ba? Pag nilayo mo pa yan, makikita mo na lahat mga planets. No? Mga planets, nandiyan na po yung galaxy. Yung galaxy, nandiyan na po yung stars, nandiyan na po lahat yung 9 planets. Hindi lang naman 9 yan eh. Yung mga, marami po yung galaxy po yun. Galaxy. Sa universe. Pag nilayo mo pa yun, isang tuldok na lang din. 8 billion galaxies yun. So kung titingnan mo, dahil parang alikabok pa lang yan sa paningin ng Panginoon Diyos, mahal ka ng ating pong Panginoon Diyos. Biro mo, napakaliit natin para tayong lahat ay iligtas ng ating pong Panginoon Diyos. Siya ang Creator, mahal tayo ng ating pong Panginoon Diyos. Our timeless God. Mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Timeless siya po. Wala pong hindi po siya time-bound. From everlasting to everlasting, siya po ang ating pong Panginoon Diyos. God is not bound by time. Sabi po natin kanina, di ba? 8,000 years, di po 1,000 taon. Parang kahapon lang. Pag sinabing saya sa tinagalog po, parang 12 hours lang sa kanya, yung 1,000 years po. Ang time-bound ay tayo mga tao dahil sinabi niya sa Psalms 90 verse 3, tayo pong time-bound. Iyong ibinabalik ng tao sa alabok at iyong sinasabi, bumalik kayo mga anak ng mga tao. All men will return to dust. Naniniwala ba kayo? Tayo pong lahat ay babalik po tayong lahat sa alabok. Wala po diyang exempted. Sabi niyo sa inyong katabi, una-una lang yan. Akala ko una ka na. Sagutin niyo naman, mauna ka na. Okay, no? Dapat makita, una nga, itinuturo sa atin ng Panginoon, dapat ma-realize po natin yung eternal nature ng ating pong Panginoon. Pangalawa, how to number our days? We must realize that life is short. Napansin niyo ba na ang buhay ay nay? Napansin niyo po ba na ang buhay po natin ay maiksi lang? Napansin niyo po? Maiksi. Hindi ba kasagot si tatay? Maiksi po ang naalala ko nga po nung elementary ko. Naalala ko pa po yung elementary ko nung hanggang sa makapagtapos, nakapagtrabaho. Ito na po, nag-retire na. Parang ang bilis-bilis ng panahon. Si Lorna, mga bata-bata pa tayo natin, ba? So napakabilis po ng panahon. Wala po tayong pupuntahan kundi talagang pagdaanan natin yung mga bagay na ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon Diyos. Sabi ng Panginoon, life is short. Anong gagawin mo sa inyo pong buhay? Alam niyo po, saan ikinumpara dun sa Psalms 19 po? Saan ikinumpara ng Diyos ang ating pong mga buhay? Sabi po dyan ay, as with blood. Parang baha lang yan, di ba? Di ba pag nagkakabaha, maya-maya lang ay wala na.
Ganun po ang buhay natin. Nare-realize niyo ba yan? Ang buhay natin ay parang bahalang. Baha ngayon, may ana, ay wala na. Ano pa? Tulad din yan ng damo. Maga, ano ang sabi? Sariwa, pagdating ng gabi ay nalalanta na. Pangatlo, mong. O yung tinatawag na bulong. Yung translation po kanya ay buntong hininga. Gano'n ba katagal yung buntong hininga? Ay, hindi, naghihinga ko yun eh. Buntong hininga ba? Yung may problema, buntong hininga ka. Gano'n lang pala ang buhay. No? Napakabilis. Pakisabi niyo sa inyong katabi, may lang ang buhay. Maikli Ilan lang. ang buhay. Manong, maikli lang daw ang buhay. Manong. Maikli lang ang buhay. Bakit kinabuhay? Meron po akong meron po isang, sabi rin po ni Moses, di ba? Ang buhay daw po ng tao ay hanggang 70. Tayo anong edad na po kayo? 68. Saan po? 68. 68. Sabi ni Moses, hanggang 70 lang daw eh. Buhay pa. Pero sabi naman niya, Panginoon lang yan. sabi naman niya, kung malakas, hanggang 80. Yeah, sabi naman po niya, pero ang sabi naman ng Bible eh 120 na po. Wala namang basta nalulugod po natin ng Panginoon Diyos. Yung figure ng Panginoon Diyos ay nasa iyo. Di po ba, mahalin mo lang ang magulang mo, haba ang buhay mo eh. Meron po isang tanong dito. Kung ang buhay mo sa paningin ng Diyos ay isang araw lang, anong oras ka na ngayon? Ulitin ko kung ang buhay mo ay isang araw lang, sa paningin ng Diyos, di ba sabi niya kanya, 1,000 years, parang kahapon lang. Okay, imagine mo, ang buhay mo ay isang araw lang. Isang araw lang. Anong oras ka na ngayon? Yan. Sige po. Meron po meron po pinag-aralan si Dr. Leslie Weatherhead. May po yung tanong, kung ang buhay mo sa paningin ng Diyos ay isang araw lang, nasa anong oras ka na ngayon? So, 24 hours lang yan, di ba? Anong oras ka na ngayon? Sino nagsasabi mga alas 12 ng tanghali? Sino nagsasabi ng alas 6? Ang umaga, kaya ng hapon. Okay. Meron po pinag-aralan si Dr. Leslie Weatherhead calculated the average length of life using the hours of one day. Okay. If your age is 15, the time is 10:25 a.m. 15. Pag sinabing 10:25, ano mo nararamdaman nyo ba? Ang lakas-lakas pa rin, di ba? Parang ang dami-dami pang magagawa, di ba? Okay. If your age is 20, the time is 11:34 a.m. So, pagtatanghaling tapat na. Okay, tingnan natin sino ba rito yung mga age 20? Kayo, nasa, kayo, 10:25 na. Sino pa rito yung age 20? Wala naman, Okay, wala. Pero hindi kayo makakaligtas. Tignan nyo, If your age is 25, the time is 12:42 p.m. Sino pa rito yung 25? If you're 30, the time is 1:51 p.m. Meron na ba? Meron na tumama? Malapit na. Okay. If you're 35, the time is 3 p.m. 35. Pag 3 p.m. na po ba ng hapon, ano ba yung pakiramdam natin? Ano ba yung pakiramdam natin? May merienda na. Hindi. Alam nyo, Gutom na. hindi. Ang iniisip niyan, uwian na eh. Okay. If you're 40, the time is 4:08 p.m. Okay. At age 45, the time is 5:15. Ayun na, medyo gumagabi na, takip silim na yan, 5:15. Sino pa rin 45 na? Meron ba? Meron lang tumama dyan? Okay.
If you're 50, the time is 6:25 p.m. Madilim-dilim na yan. By age 55, the time is 7:24 p.m. Kung titingnan nyo, yung mga time yung mga time na yan ay papunta na doon sa pamamahinga. No? If you're 60, ako yan, the time is 8:42 p.m. If you're 65, tayo, lapit-lapit ka na. The time is 9:51 p.m. If you're 70, the time is 11 p.m. Isang oras na lang tayo niyan. After ng 70, time to sleep. Death. Ang tanong, anong oras ka na ngayon? Kasi sabi nga ni tatay, no? Si Lord naman nakakaalam eh. Diba? Tama naman, diba? Si Lord naman nakakaalam kung hanggang saan tayo. Pero ito yung na-calculate kung ang buhay po natin sa buong buhay natin ay 24 hours lang yan. Ito po yung average. Pagdating mo na 11 p.m., halos wala ka nang nagagawa, no? Pero ang mahalaga diyan, pinupuri po natin ang ating pong Panginoon Diyos. Kasi hindi po talaga tayo gusto nakaret, hindi na po tayo lalampas po doon. Magmamahinga na tayo. Mahal po ba natin ang ating Panginoon Diyos? Gusto po natin makita ang Panginoon Diyos? Sinong gusto po na makakita kay Lord? Yan, di ba? Dapat laging amen pa din, di ba? Mas masayang makasama natin ng Panginoon Diyos. No more pain. Sabi po sa Psalms 90 verse 5, yet you sweep people away in the sleep of death. Tayo pong lahat ay papanaw. Tayo pong lahat ay babalik sa ating pong Panginoon. Ang tanong, ang buhay po ba natin ay naging katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos? Yun po yan. Kinakount pa ng Panginoong Diyos, binibilang ba ng Diyos ang ating mga araw na tayo po ay nagtataas po sa Kanya, sa Kanyang pangalan. Talon niyo po, after po ng death, hindi po nagtatapos po yan. Ano pong meron after po ng kamatayan? God's anger and wrath are upon those that sin. Kaya nga po, amen po ba doon? Tayo po ba lahat ay tumanggap na? Amen. Sabi po dyan, yung anger and wrath ng Panginoon Diyos ay dun lamang po sa mga nagkasala. Ano ba pagkakaiba ng anger at saka ng wrath? Galit. Ano po yung wrath? Puot. Ano pa? Ano pagkakaiba nila? Pares namang mayroon pagkakaiba ng yung galit, para mas mataas yung wrath, yung puot mo. Parusahan ka. Pares namang may galit yan eh. Yung wrath may anger pa din yan eh. Pero yung wrath kasi may halong punishment po yun. Pag sinabing wrath ng Panginoon Diyos, meron niyang meron siyang parusa na nakalaan po para po sa atin. Ito po yung ating mga iniquities po, yung mga secret sin. Meron po ba tayong mga secret sin na itinatago? Siyempre, secret nga eh. Diba? Meron bang mga secret sin ba? Alam niyo po, ganito po yan, na dapat natin mapag-aralan. Lahat po ng mga kasalanan po natin, sinasabi natin sikreto, ihahayag po yan ng Panginoon Diyos sa liwanag. So dapat lahat ng ating pong mga kasalanan ay inihahayag po natin, hinihingi po natin ng patawad sa ating pong Panginoong Diyos. Meron tayong mga kasalanan din. Yung mga, alam niyo po, may mga kasalanan din po tayo na nalimutan na natin sa tagal. Mga maliliit pa tayo. Alalahanan din po natin yan. Minsan ay bound tayo doon. Meron curse na nandun pa rin sa atin, na ginawa natin na hindi po natin nahihingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Kung may nagawa po tayong mga kasalanan nung maliit pa tayo, sa ating mga magulang, sa ating mong kapwa na hindi natin nahihingi ng tawad, ihingi po natin ng tawad sa Panginoon Diyos. Sabi po dyan sa Psalms 90 verse 8, inalagay mong aming kasamaan sa iyong harapan. Kitang-kita yan ng Panginoon Diyos. Sa liwanag ng iyong mukha ang lihim naming mga kasalanan.
Kaya wala po kayong may tatago po sa ating pong Panginoon Diyos. Pero may good news. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na wala hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating pong Panginoon ng Diyos. Di ba ba? Amen po ba doon? Na dapat tayo po ay bound sa hell dahil sa ginawa ni Kristo para po sa atin, tayo pong lahat ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ina-imagine niyo po ba kapag tayo pong namatay ay yung buhay na walang hanggan? Alam niyo po, sabi, may napanood ako kanina yung kay Billy Graham. Sabi niya, ang hell pala ay napaka-lonely place. Hell. Napaka-malungkot na lugar. Ang description niya nga hindi mo makikita yung mga kasama mo Okay lang, di ba? Parang ang dami-dami niyo kasama yung magkatabi kayo. Hindi po. Sa sobrang lungkot mo, hindi mo nakikita kasi madilim. No? Ikaw lagi, napakalungkot, wala kang kasama. Ganong kalaki yung hell na po. So, ganun po yung description niya ng Billy Graham na po. Malungkot. Pero sa heaven, tayo pong lahat dito, magkakilala po tayong lahat. Mababago po ang ating pong magiging glorified body po tayo pong lahat ay magkakasama sa kalangitan, sa piling po ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po ba doon? Amen. Lahat po ng ating pong mga kasalanan ay binigay na natin sa ating pong Panginoong Diyos. Okay, tunay nga po na may lamang ang buhay ng tao. Therefore, we must accept that our days are numbered. Ano ba sa Tagalog ng Our days are numbered. Ano? Sabi? Sabi niya, Tagalogin niya nga, sabi siya yung katabi, bilang na ang oras mo. Bilang na. Ano ba ibig sabihin doon? Ano ba gusto niya? Bilang na ang oras mo, bilang na ang araw mo. Pero parehas lang din naman yan, di ba? Tayo pong lahat, alam niyo po, ang katotohanan naman po talaga ay bilang na po yung mga araw po natin. Hindi naman natin alam yung hindi natin alam kung ano yung future na po. Ang Diyos lamang po nakakaalam. Kung tutusin po ay bilang na po yung mga araw natin, bilang na po ang mga oras po natin, ang mahalaga po na ginagawa po natin ay ipapalo po natin at papapurihan ang ating pong Panginoong Diyos. Dapat lagi po tayong lagi po tayong merong awareness na ang buhay po natin ay may kilang. Sino magsasabing buhay pa siya bukas? Pag sinabi mong buhay ka pa bukas, mayabang ka. Si Lord lang nakakaalam na buhay ka pa bukas. Sabi nga niya, di ba? Sino ba ang makakapagdugtong ng oras sa inyong mga buhay? Walang iba, si Lord lang naman yun. Kaya salamat si Lord, di ba? Alam niyo po, bawat umaga ng ating pong buhay, himala po ng Panginoon Diyos. Ayun ba lang, naitay? Bawat umaga na lumilipas po, bawat pag-isip po natin, milagro po yan ng ating pong Panginoon Diyos. Tayo bang lahat ay nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos? Amen. Sa lahat po ng kanyang ginawa sa ating pong buhay. Alam niyo po, medyo nakakatakot po pakinggan yung katotohanan na talaga po tayo po one day ay kukunin po ng ating pong Panginoon Diyos. At kung babasahin po natin ng Biblia, tayo pong lahat ay may taning na. Katakot po ba yun? Sige nga, pakisabi nyo nga sa inyong katabi, may taning ka na. May taning ka na. Naniniwala ba kayo doon? Alam niyo po yung isang ka-opisina po namin, nagkaroon po siya ng karamdaman. Ano po yan? May cancer po yan. May cancer po siya. Ikaw diyan, may taning. At sabi po ng doktor sa kanya ay, abutin na lang siya ng 2 weeks. Kung maramdaman mo na ikaw pala yung may taning na yun, ano ang gagawin mo? Dinalo nga po namin siya nung 2 weeks na yun, dinalo po namin siya. Kasi pinatawag na kami ng mga magulang bago kami pumasok doon sa ospital, talaga nag-iyakan na kami.
sumigaw siya, ay, buhay pa ako! Pero, mabuti pa rin ng Diyos, inabot lang siya ng mga 15 days, kinabukasan namatay siya. So, imagine niyo po kung tayo pong lahat ay may taning na. Tayo po ba lahat naniniwala na tayo may taning na? Sino yung hindi naniniwala wala tayong taning? Basahin po natin sa Hebrews 9:27. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So, ibig sabihin, nakatakda talaga tayo mamatay. Haharap po tayong lahat sa ating po Panginoon Diyos. Ano po ba ang gusto niyo pong yung pagkukunin kayo ni Lord? Ano ba yung gusto niyo? Yan, sino ba yung sino yung inatake na lang sa puso? Ayaw, masakit yung magsisikip pag dibdib mo. Sino yung gusto yung ma-aksidente? Mas lalong masakit din yun. Ano ba ang gusto natin? Alam niyo po yung kamatayan po, karamdaman, aksidente, o ano pa man yan, pintuan lamang yan para sa panibagong buhay na haharapin natin sa ating pong Panginoon Diyos. Mamatay ka man sa karamdaman, salamat sa Panginoon Diyos. Diba? Mabuhay ka na matagal, salamat sa Panginoon Diyos. Kunin ka ng Panginoon Diyos mamaya, salamat sa Panginoon Diyos. Lahat, ipagpapasalamat natin sa ating pong Panginoon Diyos. Ito po. Kaya ang prayer po natin ay ganito. We must learn to glorify God. Yan po yung ating pong pangatlo. Ano po yung sabi natin kanina? Dapat i-acknowledge po natin na meron po tayo eternal God. Yung nature po ng Panginoon Diyos, siya po ang ating pong kandungan, siya po ang ating pong dwelling place. Siya po, siya lahat ang may likha ng kung anong meron tayo. Kung meron tayong karamdaman, siya ang nagpapagaling. Amen pa doon. Kung tayo po ba may karamdaman, naniniwala kayo, pinagagaling kayo ng ating po Panginoon Diyos. Amen. Kung may problema ka, kandungan natin siya. Yung problema mo, tinatanggal ng Panginoon Diyos. Sinasamahan ka niya. Amen ba doon? Amen. Sino rito yung mga problema? Lahat may problema, di ba? Sasamahan po tayo ng ating pong Panginoon Diyos. Ang una po ay dapat i-acknowledge natin sa ating pong buhay, to number our days, i-acknowledge natin ang ating pong Panginoon Diyos. Yan ang una ha. Pangalawa, dapat po natin ma-realize na ang buhay po natin ay maikli lamang. Okay? Kung maikli ang buhay mo, ano ang gagawin mo sa ngayon? So gawin mo na yung mga bagay na nakalulugod sa ating pong Panginoon Diyos. Okay, pangatlo. Una, ina-acknowledge natin ang Panginoon Diyos. Pangalawa, ina-acknowledge natin na ang buhay po natin ay maikli. Pangatlo, we must learn to glorify God. Paano ba natin gino-glorify ang ating pong Panginoon Diyos? Sa bawat araw bang lumalakad ay nag-glorify po natin, napapapurihan natin ang ating Panginoon Diyos. Paano mo pinupuri ang Panginoon Diyos? Sandaling ito. Focus on God alone. Ang sentro po ng ating pong buhay, ang sentro po ng ating pong puso, ang sentro po ng ating pong mga isipan, wala na pong iba, kundi ang ating pong Panginoon Diyos. Amen po that. Sa bawat ginagawa niyo po ba, ang maiisip niyo, ito ba, ikalulugod ng Panginoon Diyos? O sarili mong lakas, sarili mong galing ang iyong tinitingnan? Kung may karamdaman ka ba, Diyos ba ang nilalapitan mo? Makapagpagaling si Lord eh. Bili na ako ng gamot. Pati ang gamot, ginagamit ng Panginoon Diyos yan para po tayong lahat ay gumaling. Ang sentro ba, ang focus ng ating pong buhay ay ang ating po bang Panginoon Diyos. Kaya sabi niya nga ay, teach us to number our days. Ituro mo sa amin, Lord, paano ba ituturo? No? Ang focus, ang sentro po natin ay ang ating pong Panginoong Diyos. Ang una ko pong tanong sa inyo ay, do you make personal time each day for the Word of God and prayer? Bawat araw po ba tayo po bang lahat ay
ano ba yun? Nagme-meditate ng salita ng Panginoon Diyos. Amen. Amen po. Bawat isa po ba sa atin ay nagpapasalamat sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. Diba? Dapat laging ganun, ano? Pag ginagawa po natin yan, nagkakaroon po tayo ng communion, po. Nagkakaroon po tayo ng magandang relationship sa ating pong Panginoon Diyos. Ito pang gusto ng Panginoon. Do you love God and serve others? Tingnan niyo mga katabi niya. Mahal niyo ba yung mga katabi niyo yan? Siyempre. Mahal niyo ba? Nagsiserve ba kayo sa bawat isa? Tingnan niyo. Ay, yung tinginan eh. Mano, ay tignan si Mana eh. Mahal niyo ba yung mga katabi? Mana, tignan mo naman si Ay, Mana. tingnan mo sila. Parang nahihiya mo yata. Ha? So yan po ang gusto ng Panginoon Diyos. No? Ang sentro po natin ay ating po Panginoon Diyos. At ang gagawin po natin, kung mahal natin ang Panginoon Diyos, maglilingkod tayo sa bawat isa. Alam niyo po ba na ang Biblia ay hinati lang sa sinamarize siya ng dalawa. Mahalin mo ang Diyos na higit sa lahat. At ang pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa. Yun lang yan eh. Basahin mo man lahat ng buong Biblia, doon pupunta yan. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Diba? Sabi naman yan sa sinabi rin niya sa Matthew 22, 37 to 39. Sabi diyan, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi niyo sa inyong katabi, I love you with the love of the Lord. Dapat gano'n naman talaga. May kanta yun eh. I love you. I love you with the love of the Lord. Oo, may kanta yun. Dapat talaga with the love of the Lord. No? Kung pinakamalipit na hindi yung minenta mo sa Ayun, ayaw mo yung pala. Diba? Paano daw kung may kaaway? Ano ba sabi ng Panginoon Diyos, diba? Ibigin mo ang iyong kaaway. Kasi kung ibigin mo ang iyong kaaway, kung pag binato ka ng bato mo ng tinapay. Bigyan mo ng palaman. Pag binito ka naman. O, diba? Yun yung mga bagay na hindi natin kayang gawin na yung mga pinag-usap sa Panginoon Diyos. Kasi kapwa mo pa rin yan eh. May kagalit ka, ibigin mo pa rin yung mga kagalit. Kaya yung pala yung Pag sinampag ka sa masarap bang umibig ng kaaway? Parang nahirap-hirap Nagkaroon nga ako ng ito, confession ko na rin sa inyo. Yung boss ko talagang sobrang higpit eh. Aba, nananalahan ko, Lord, pag pumunta siya ng abroad, mag-meeting sila doon, sana babagsak yung aeroplano. May ganun ako dati. Dahil sobra inis ko. Nagagalit ka. May damay pa eh. Pero ang pinantas ko na yun sa Panginoon, yung panalangin, alam ko naman hindi mo diring hindi makakarating sa Panginoon. Pero siyempre, yung motibo ng yung panalangin ay wala. Hindi na akit sa Panginoon Diyos kasi nga mali na eh. Pero yung kaisipan, ang sabi ng Panginoon Diyos, may mahalin mo yung kapwa, hindi na ako nakasunod doon. Dapat po minamahal po natin yung ating kapwa. Ano man ang nangyari, ano man ang nagawa niya sa iyo, kinakailangan po, mahalin po natin siya. I love you with the love of the Lord. Pag yung I love you with all my heart, iba na yun, ha? Iba na yun. Iba na yun. I love you with the love of the Lord. Kapag nanggagaling po yung pag-ibig, alam niyo ba pag nanggagaling po sa Diyos yung ating pong pag-ibig na po, lahat ay pwede mong magawa, Nabiyan, ano ba yung pwede natin magawa sa kapwa po natin? Yung bulsa natin, dami na yan, pagmahal mo yung kapwa. Yung time mo, binibigyan mo na rin yung time mo para sa Kanya. Ano pa? Ay lahat ng pag-ibig, ibibigay mo talaga sa iyong kapwa dahil nga yung pag-ibig ng Diyos, ibinigay na sa'yo. Amen po daw? Amen. Kaya pag nagmahal ka ng kapwa, kasama bulsa mo. Amen po daw? Ayan.
Parang hindi kayo naniniwala, no? Ayan, dapat po ay nagmamahalan po tayo kasi may mga sacrificial na ano po tayo na binibigay sa ating kapwa. Kunyari, nangangailangan siya ng tulong, pwede po natin silang tulungan sa pamamagitan ng pagbibigay po natin sa kanila. Ulitin po natin, kung mahal po natin ang ating pong Panginoon Diyos, mamahalin mo ang iyong kapwa. Pangatlo, do you worship regularly with your church family on a weekly basis? Numbering your days. Ito dapat ang nakikita po natin, nagagawa po natin sa ating pong mga buhay. Nakikipag-daig tayo sa ating pong Panginoon Diyos sa pamagitan ng pakikinig ng kanyang mga salita, pananalangin, fellowship with God, mahal natin ang Panginoon Diyos, minamahal din natin yung ating pong kapwa. Pag tayo po ba nananambahan, regular po ba yan o namimili lamang po tayo ng oras? Namimili lamang po tayo ng araw? Namimili lamang po tayo ng mga preacher na akatayo po rito? Depende. Maaraw. Pero pag maulan, sino ba rito nag-worship din kahit maulan? Amen. Sabi ng Panginoon, asin tayo na sa libutan eh. Di ba yung asin natutunaw? Asin po ng sanlibutan, dapat makitaan tayo ng alat na po. Nagpipreserve tayo ng salita po ng Panginoon Diyos. Kahit po umulan. Eh, ba ba? Ano ba nang bumagyo eh, nagulan eh, marami pa rin ano? Nananambahan. So, dapat po ay regular po tayo nananambahan. Bakit kinakailangan natin magkaroon tayo ng pananambahan sa bawat linggo o bawat linggo ng ating pong buwan? Bakit kinakailangan natin? Alam niyo po, meron po tayong personal po ito, pero dapat meron po tayong corporate. Tayo po natin nagsasama-sama sa isang lugar upang manambahan, itaas po natin ang ating pong Panginoon Diyos. Nagkakaroon po tayo ng palakasan po sa bawat isa. Focus on God alone. Unahin mo muna ang ating pong Panginoon Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen po na? Sa lahat po ng gagawin po natin, importante man yan, pero ang mahalaga, unahin mo muna ang ating pong Panginoon Diyos. At ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na pangailangan mo, idadagdag niya sa iyo. Sabi po yan ng Panginoon Diyos. Alam niyo po, kapag inuunan niyo po laging yung mga sarili, tandaan po ninyo ito ha, kapag inuunan niyo yung mga sarili at hindi niyo inuunan ang Panginoon Diyos, yung blessing ng Panginoon Diyos nadidelay. Eh po, kapag hindi kayo sumusunod sa Panginoon Diyos, yung blessing ng Panginoon Diyos delayed. Hindi lang yan delayed ng 1 day, hindi yan delayed ng 1 week, hindi yan delayed ng 1 month, hindi yan delayed ng 1 year. Delayed yan ng 40 years. Hindi. Ano po yan? Kung babasahin po natin yung Biblia, alam niyo po ba, di ba, yung hindi ko po alam kung nadaanan na po sa mga preacher ko. Di po ba nung nilabas ni Moses yung mga Israelites sa Egypt, ilang taon silang inabot sa ilan? 40 years na po. Pero kung tutuusin naman, 40 days lang sila doon. Kung sumunod sila, lupigin nyo yung mga sa lupang pangako may mga nakatalayan, lupigin nyo sila. Pero dahil sila po ay natakot, hindi po sila sumunod, inabot po sila ng 40 years. Kapag kayo po ay hindi sumusunod sa Panginoon Diyos, yung blessing ng Panginoon Diyos, hindi siya hindi bibigay, nagdi-delay din. Sa mga kababaihan, mga kadalagahan, mga nanonood, kapag kayo mag-aasawa, ang pipiliin nyo, yung Kristiyano na. Tama? Kasi kapag hindi Kristiyano ang napangasawa nyo, ang ligaw, naging boyfriend, hindi mananampalataya, yung blessing ng Panginoon Diyos, nadi-delay. Pero kung marami po ako nakita mga kabataan, lalo sa mga church namin, may mga kabataan na hindi sumunod, yung blessing ng Panginoon Diyos, nadi-delay. Pero marami din po ako nakita na sumunod sa Panginoon Diyos. Grabe ang blessing ng Panginoon Diyos. Hindi mo na mawaran. Ganun po pala magpala no, kapag ang dalawang mananampalataya nagsama at pinagpupulod mo, yung blessing ng Panginoon Diyos ay kitang-kita sa mga buhay na. Kaya po, yung mga kabataan na, kahit sa mga nanonood, ay kung pipili po tayo ay yung kapwa mananampalataya po natin.
Kaya po una, no? Unahin po natin ang ating pong Panginoon Diyos. Pangalawa, guard your heart. Avoid sinful and harmful decisions. Po. Ano ba yung mga sinful na mga decision po natin? Po? Tandaan po natin, lahat po ng mga magiging po natin, mga decision sa buhay, may asawa, may trabaho, dalaga at binata, dapat ay nakalulugod sa Panginoon Diyos. Dapat po itataas po natin ng Panginoon Diyos. Hindi po tayo dapat gumawa ng mga bagay na desisyon na hindi po natin nalulugod ang ating pong Panginoon Diyos. Amen po doon? Sa mag-asawa, diba? Sa mag-asawa, naglugo isa. Guard your heart. Avoid sinful and harmful decisions. Hiwalay na o hiwalay? Tama ba yun tayo? Oo naman si tatay. Hiwalay ko, hiwalay. Yan po yung mga harmful decisions po na ayaw po ng Panginoon Diyos. Ang pinagsama ng Panginoon Diyos, wala siya namang tao ang maaaring magkaiwalay nito. By the way, sabi po natin kanina ay, do you worship regularly? Ano po? Balikan po kanina. Do you worship regular with your church family on a weekly basis? May tanong po ako dyan eh. Excited ba tayo pag sumasapit ang araw ng linggo? Amen. Ulitin nga. Excited ba kayo? Amen. Hindi ako naniniwala eh. Amen. Hindi ako naniniwala. Amen. Amen. Sakit sa inyo sa inyong katabi. Naniniwala ka ba sa sinabi mo? Maniwala ka sa akin. Di mo pura pa. Yan, dapat po ay lagi po tayo excited ha. Lagi po tayo excited. Bakit tayo dapat excited? Si Lord po yung nandito. Hindi po yung preacher. Si Lord po yung nandito. Makakasama po natin ang ating Panginoon. Kami po ay tagapagsalita lang po kami. Pero yung message po ay yan po dapat at tinitingnan po natin. Minsan po na po, meron tayong mga kagalit sa mga kasama natin. Naramdaman nyo niyan, meron kayong tampuhan. O kaya may tampo kayo doon sa preacher, o kaya may tampo kayo doon sa mga nagpapaawit. No? Seriously, may tampo sa mga nagpapaawit. May tampo kay Sister Rachelo. Ayaw na mo sumamba. Tandaan po natin, hindi po sila ang Diyos nyo. Pag nandito po kayo, ang kukunin po ninyo ay yung word ng Panginoon Diyos, yung pag-ibig po ng Panginoon Diyos. Ang focus, ang sentro ay ang ating pong Panginoon Diyos. Amen po doon? Dapat po lagi po tayong excited sa bawat linggo na lumilipas po. Guard your heart. Alam niyo po, sa puso po tumitingin ng Diyos, at sa puso po rin natin siya nananahan. Pero, paano po siya makapanahan sa ating mga puso kung marami po ang ating po mga puso? Tama ba yan? Guard your heart. Paano mananahan ng Panginoon Diyos kung marami ang ating po mga puso? Tingnan po natin. Tayo po dyan ay sa Matthew 15:18 hanggang 19. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Tingnan niyo po, ano po laman ng puso ninyo? Yan ang nagpaparami sa inyo. Hindi yan sa mga kinakain. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Yung mga bagay bang yan ay wala na sa puso natin. Amen ba yan? Amen. Masamang kaisipan, pagpatay. Yun mo, grabe yung no? Sana pag pumunta siya ng abroad, bumagsak yung aeroplano. Grabe naman. Pagpatay na yun. No. Pagpatay na yun, ihingi mo na ng tawad sa Panginoon Diyos kasi parang sinasabi mo, Lord, hindi mo kontrolado yung sitwasyon ko. Ganyan ang gawin mo sa Kanya. Tandaan po natin, anumang sitwasyon meron ka, mabigat man yan,
kontrolado pa rin ng Diyos, yung nangyayari sa buhay mo. Ngayon ba doon? Kuha ka ng tigi-tigi sa Ipinaparanas lamang ng Panginoon yan sa iyo para maitaas mo siya pag nalampasan mo yung sitwasyon yan. Diba? Lahat naman tayo dumaranas sa mga mabibigat, di ba? Tanda mo, pinaparanas lamang sa iyo ng Diyos. And later, ng Diyos yan. Later on, pupurihin mo siya. Hindi yung katapusan ng mundo, hindi po. Ipaparanas sa iyo ng Diyos yan para itaas mo siya. Well, in fact, kaya nga pinaparanas sa iyo yan eh. Kasi yan din yung sasarili mo sa iyong kapwa eh. Inaranasan mo, kayang-kaya ni Lord yan eh. Napagdaanan ko na yan eh. Kayang-kaya ni Lord yan. Pag nanakaw, susugulan po rito pag nanakaw, no? Pagiging saksi. Ano ba yung pagiging... minsan, ganyan tayo eh. Di ba? Si makulit yan eh. Ito ng mga pinagsasabi. Oo nga, ganun talaga siya yun. Pagiging saksi para sa mga kasinungalingan. Mga paninirang puri. Wala na po rito yung mga Marisol tsaka Marites po. Wala na yun. O ba, hindi nyo pala alam yun, ano? Ibig sabihin ng Marisol tsaka Marites. Ay, hindi alam. Amen, ano? Huwag nyo nang alamin ko ano yun. Wala nakakaalam pala nandito. Okay, guard your heart. We need to guard our hearts. Ito po. Bantayan po natin yung ating po mga puso. Nang sa ganun, makita po ng Panginoon Diyos na malinis ang ating pong puso, nakapaninirahan ng ating pong Panginoon Diyos sa ating pong mga puso. Nang sa ganun, yung banal na Espiritu Santo, siya po ay malayang nakakilos sa ating pong mga buhay. Ang tanong ko po sa inyo ngayon ay malaya po ba nakakilos ang banal na Espiritu sa inyo? Yung bang guidance ng Panginoon Diyos nakikita nyo sa bawat araw, umaga ng inyong pong buhay? Pangatlo, last niyo po yan. Gain wisdom. Sabi po ni Warren Wiersbe, wisdom is knowing and having discernment so that we can apply the truth of the Word of God at the right time, in the right way, with the right motive. Yan po yung wisdom. Ibig po na, lahat ng mananampalataya ay mayroong wisdom na binibigay ang ating po Panginoon Diyos. Amen. Wisdom po. Pag sinabing wisdom, karunungan po yan ng ating po Panginoon Diyos. Hindi po yan karunungan po natin. Yung karunungan po natin ay napakaliit yan kumpara sa wisdom na pinagkakalob sa atin ng ating po Panginoon Diyos. Sabi po sa Proverbs 2 verse 6, For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Ang Diyos lamang po ang nagbibigay ng wisdom para po sa atin. Pag sinabing wisdom, meron po tayong knowledge and understanding na nagmumula sa ating Panginoon Diyos at hindi po yan nanggagaling po sa ating pong mga sarili lamang. Ang tanong ko po ay kanino nanggagaling ang inyong pong wisdom? Lord lamang po, di ba? Siyempre, galing po yan sa ating pong Panginoon Diyos. Ang tanong ko po ngayon ay, saan ba nauubos ang mga oras natin? Kung numbering our days, saan nauubos ang mga oras natin? Di po, tatawa na kayo. Ano yung sa nauubos? Cellphone. Oh. Pero block lang. Ay, Ano yung cellphone? Cellphone lang naman yun eh. Facebook, di ba? Sa Facebook, tapos yung Netflix, pag may pera-pera Netflix, ano? Kumari po eh, guilty rin ako dyan eh, kasi naubos yung time ko rin sa ano, pananood ng mga movie. So nauubos yung mga natin, no? Sabi sa akin, Panginoon, nauubos yung mga oras dyan. Dapat yung mga oras na nasasayang ay nag-aaral ka ng salita ng Panginoon. Ang tanong ko po sa inyo ay, excited ba kayo nag-aaral ng salita ng Panginoon? Amen. O gusto mo lang daanan dahil nadaanan mo lang o napakinggan mo lang. Pero hinihimay mo kung ano yung hinihimay mo kung ano yung mga sinasabi ng Panginoon Diyos doon sa kanyang salita. Example po niya na po kung bakit lagi po ako excited pag pinag-aaralan po yung salita ng Panginoon Diyos. May tanong po kasi sa grupo namin. Magandang tanong naman yan. Ang tanong po dyan ay ganito. Pag namatay ka,
Ano ang pupunta sa Picture edit. hell or sa heaven? Spirit ba? Or soul? Diba? Magkaiba ang spirit and soul. Diba? Naku, dami naming ano. Spirit, kasi sabi ni ganito, verse na ito, spirit. Sabi naman na ganito, soul. Magkaiba yun, kasi sabi nga na, ang Word of God ay umahati po yan ng dalawa. Kaya niyang hatiin, paghiwalayin ang soul and spirit. So, magkaiba sila ng dalawa. Ano po? Kaya ang tanong, ano ba pupunta doon? So, hindi mo masasagot yan kung hindi mo pinag-aaralan ang Word of God. Tama ba? Kaya, tatanungin ko sa inyo, anong mapupunta? Sa heaven or sa hell? Spirit ba? Or soul? Spirit. Sabi spirit. Uy, safe ako saved. Sino sabi soul? Uy, safe din ako saved ko. Alam niyo po, ako rin may pagkakamali dyan. Sagot ko, spirit. Sabi diba, soul. No? Bible verse 2 yan. Pero kung babasahin niyo pang Biblia, both. Kasi sabi sa Revelation, kasi di ba, lagi tayong, meron tayong tatlong parte. Body, soul, and spirit. Kapag namatay tayo, ang body lang ang mawawala. Pero yung spirit and soul, kasama po yan. Pagdating ng Revelation, hindi naman sinabi lang, ilalagay ko muli sa inyong spirit eh. Ibigyan ko kayo ng panibagong katawan. So, ibig sabihin, nandun sila, magkasama. So, hindi sila mag-iiwalay. So, pinag-aralan, tagal-tagal pinag-aralan, Lord, ito lang pala yung sagot niya nasa Revelation. Pag binigyan ka ng Panginoon Diyos, body lang. Sabihin, kasama sila. So, ganun po. Dapat lagi po tayo may excitement sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon Diyos. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, kahit nga po yung di ko ba? Yung mga salinlahi, no po? Kung titignan mo nga, sino nakakilala? Sino ba yung yung tinulungan ng spy? Si Rahab. Kilala niyo si Rahab? Yung prostitute sa Israelite, no? Na yung nung lumabas sila ng Israel, ng Egypt, papunta sila sa Jordan, sabi nga nun, ay lulupigin natin yung Jordan na yan, pero nagpadala sila ng spy. Yung spy na yun, natiktikan din sila. Meron tayong spy sa loob ng Jordan, ha? Mayroon tayong spy dito sa loob. Jordan ba yung may pader? Meron tayong dalawang spy. Kaya alam na nila kung saan pumasok. Tinanong lang si isa, ngayon yung mga tao nandun. Asan yung spy, labas nyo. Si Rahab, yung nagtago sa kanila, ang sabi ni Rahab, alalahanin mo kami ha, pag, yung bang nilusog mo na kami. Sabi ng dalawang spy, sige. Alam niyo ba sa Rahab, siya ang naging ninuno ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya nga po, pag-aaralan po natin ng Biblia, Lord, bakit may mga ganito? Hindi po natin naiintindihan, pero pag pinag-aaralan po natin, ginagamit ng Panginoon Diyos, kahit yung mga taong ganito, na magiging parte pala siya ng plano ng Panginoon Diyos. Kaya po lagi natin pag-aaralan ang salita ng Diyos. Kapag lagi po natin nag-aaral, nagkakaroon po tayo ng excitement. Kapag nagkakaroon po tayo ng excitement, mas lalo natin nakikilala ang ating po Panginoong Jesus. Amen po doon. For the Lord gives wisdom, from His mouth comes knowledge and understanding. That's wisdom. Alam niyo po, i-realize po natin ang ganito. Realize po natin yung daily accountability natin sa ating pong Panginoon Diyos. And those days counts. Alam niyo po, mga bagay na nakikita natin na nagtuturo po sa atin ng na dapat ay nabibilang natin yung mga araw. Kapag sa inyo pong edad sa ngayon, as we get older, natutunan naman nating bilangin yung mga araw natin. Ilan taon ka na, Sel? 39. Oh, wala namang 39, parang 25 lang. O, 49 na. So, ibig sabihin, binibilang natin, ano ba yung mga bagay na wala naman pabata eh. Diba? Habang tayo ba ay nagkakaroon ng edad,
tinitingnan ba natin yung ating mga sarili na nalulugod natin yung ating pong Panginoon Diyos? Amen ba doon? Habang tayo po ay lumalalim sa ating pong mga edad, sa ating pong age, nagtuturo po yan kapag tayo po ay habang tumatanda, nagkakaedad, dapat natuturuan po natin ating mga sarili galing sa Panginoon Diyos na dapat ay nalulugod natin ng ating Panginoon Diyos sa bawat araw, taon na lumilipas sa ating pong buhay. Kamatayan. Pag mayroon po bang namamatay, mayroon po ba tayong natutunan? Pag po mayroon po namatay, sino po rito yung pumunta sa isang lamay? Wala pa pala nakakapunta rito ng lamay. Dapat ako nagsasalita dito. Lamay. Si taasan eh. Sino po rito nakapunta na ng lamay? Narinig niyo po ba na, doon sa, ewan ko kung mayroon mga service, narinig niyo po ba, o kaya na-realize mo na sa sarili mo, na one day, ikaw naman yung nandun? Naisip niyo na ba yun? Na one day, Lord, ako naman yung paglalamayan. Diba? So dapat meron tayo, Lord, darating ako sa araw na yan, dapat ngayon pa lang, nalulugod na kita. Pagdating ko diyan, masaya yung mga kapatiran dahil nauna na ako. Amen ba doon? Parang ayaw niya marap kay Lord, parang malungkot na malungkot kayo. Ganun po yung pagnamba ng ating pong, ganun pala ang buhay na maikli. Dapat ganun. Life is short na po. Darating araw, doon naman tayo pupunta. Ano pa? Near-death experience. Pag yung bang halos namatay ka na, dapat meron din tayo natutunan. Ano po? Buti, nakaligtas ka. Buti, binigyan ka pa ng tugtog na buhay ng Panginoon Diyos. Diba pag nagkakaroon tayo ng karamdaman, bigla tayong gumaling, dapat meron po tayong natutunan. Meron layo lang ng Diyos, bakit magaling ka sa ngayon? May mga survivor ng mga cancer, diba? Bakit sila gumaling? May layo na ng Panginoon Diyos. Bakit kayo mga binuhay ng Panginoon Diyos? Doon sa Bible, namatay din. Binuhay ng Panginoon, pero namatay din. Hindi naman, cycle pa rin ang buhay ng tao eh. Cycle pa rin ang buhay ng tao, mamamatay tayo. Sabi ng Panginoon, nakalaan na ang buhay ng tao para marap sa ating pong Panginoon. Dapat meron po tayong natutunan kung bakit nangyayari mga bagay niya, kung bakit tayo iniligtas, para po meron po tayong matutunan sa ating buhay. At ang dapat natin matutunan sa ating pong buhay ay ang pagtataas natin sa ating pong Panginoong Diyos. Sickness. Kapag nagkakaroon po, alam niyo po, sino rito nagkaroon ng mabigat na karamdaman? Hepatitis, mga ganon. Wala naman wala naman may cancer dito. Pinakamalakas yata dito lang high blood lang eh. Normal lang yun, High blood lang. Yes, hindi nag-near-death experience ka. Ayan, diba? Mga near-death experiences. Dapat makita po natin, Lord, meron ka pang itinuturo sa amin. Pero mas maganda, ang kaunawaan natin, ang awareness po natin, walang iba kundi ang ating pong Panginoon Diyos. Alam niyo po, minsan nga, itong linggo lang ito na nag-iinip ako Ganda ng panaginip ko Nagkakasal ako ng demon. Grabe, sabi ko, Lord, nanaginip mo nagkakasal ako ng demon, tapos pag merong nagkakasal, ibig sabihin pa din, ang awareness ko sa Panginoon Diyos. Kapag aware mo sa Panginoon Diyos, diba, hindi ka naman kayang talunin Diba? Aware mo sa Panginoon Diyos. So, ibig sabihin, may pinapagawa sa iyo Panginoon Diyos. Meron kang kayang gawin. Ayaw pong lahat, ang awareness po natin sa Panginoon. Maaari, may sinasabi sa inyo yung Panginoon kung bakit kayo buhay pa sa ngayon. Bakit ka pa buhay ngayon? The purpose ng Panginoon Diyos. Sabi ng Panginoon Diyos, count or number your days. Gain wisdom. No one is assured of tomorrow. Don't live your days with worry. Wala pong nakakaalam kung ano mangyari sa ating bukas. Dapat po ay tayo pong lahat ay hindi, ano yung worry sa Tagalog?
Nag-aalala. Kaya huwag kayo mag-alala sa baka kayo kapusin, sa pagkain, inumin o damit. Mukha namang hindi kinakapos yung mga taga. Sabi niya, walang ganyan sa JTCS. Amen. Amen. Mayayaman ang lady. Walang ganyan. Hindi ba't ang mga hintil ay nababahala tungkol sa mga bagay nito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga ito. Alam niyo pa, madalas ko sabihin, lahat ng mga panalangin niyo, maliit yan kumpara sa gustong ibigay sa inyo ng Panginoong Diyos. Ano ang panalangin mo ngayon? Ang panalangin mo, Lord, bigyan mo kami ng kakanin. Pero ang gustong ibigay siya ng Panginoong Diyos, gusto niya magkaroon ng anak na magiging matagumpay. Gusto niya bigyan ka ng magandang tirahan. Gusto niya maging maganda ang sitwasyon mo sa buhay. Ang liit ka nang hinihingi mo, hindi pa ba kayo ibigay sa iyo Panginoong Diyos? Ang Panginoong Diyos yan. Ang Diyos, ang resource, ang source ng lahat ng meron tayo. Ang lahat ng nakikita mo ay galing sa Diyos. Kung mayaman ka man, pinahiram sa iyo ng Panginoon Diyos. Kung wala ka man yan, bibigyan ka ng ating pong Panginoon Diyos. Ang lahat ng mga panalangin mo, maliit lang yan kumpara sa ibibigay sa iyo ng Panginoon Diyos. Kaya be ready. Bibigyan ka ng Panginoon Diyos. Salamat, Lord. Alam niyo po, bilang pagtatapos, sabi po sa Ecclesiastes 12:13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Ang sumulat po niyan ay si Solomon. Matakot ka sa Diyos, fear God, at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Pag sinabing fear God, fear the Lord, yung respect, yung paggalang natin ay nasa Panginoon Diyos, yung pagsunod ay nasa Kanya lang. Yan lamang po ang katungkulan ng isang tao. Di ba? Kaya nga minsan nag-ano ako sa first of Lord, nag-aral ako na maliit. Nag-elementary, nag-high school, nag-college, nagtrabaho. Pero ito lang pala ang katungkulan natin po. Hindi ko sila kung kayo mag-aral, ha? Hindi ko sila kung kayo mag-aral. Ang katungkulan natin ay matakot kasi. Fear the Lord. For the beginning of wisdom. At sundin mo ang kanyang utos at yan po ang buong katungkulan ng tao. Tandaan po natin, ang buhay po natin ay bilang na. Malapit na pong dumating ating po Panginoon Diyos. Ano po ba ang gusto nyo? Rapture o yung normal death? Rapture na lang para sama-sama. Sino gusto ng rapture? Sino may rapture? Sino rapture? Para sabay-sabay na. Sino rapture? Ba, talaga namang ano pag-aralan ba rin rapture? Masarap din pag-aralan din. Rapture. Sino yung Sino yung tribulation? Rapture o yung normal death? Kahit ano man lang mauna. Basta makita sa atin ng Panginoon Diyos ay yung handa po tayo pumarap po sa ating po Panginoon Diyos. Kinakailangan natin, kinikilala natin ating po Panginoon Diyos. Iniisip po natin na ang buhay ay may free lamang. Anytime, pwede tayo kunin ng Panginoon Diyos. Kinakailangan po natin talagang ang central, ang focus ng ating pong buhay. Wala pong iba, kundi ang ating po. Conclusion po natin, teach us to number our days, use our days wisely to glorify God and be a benefit to others. Pangalawa, the only way to number our days is to commit ourselves to God by doing His will. Yun naman po, yan po ang katungkulan namin. To God be all the highest praises. Amen. Amen. Kayo lahat, ito kayo po para sa ating pagkatapos. Kayo po tayo lahat. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Pagdating Panginoon Diyos, sabi ko ay nagpapasalamat at pupuri sa sandaling ito. Lord, ang iyong mga salita ay tunay na dapat naming ninanamnam. Dapat ka namin, Lord, na kilalanin bilang aming Diyos. Ikaw ang aming dwelling place. Lord, ikaw ang aming, Lord, wala kang, hindi ka limitado ng mga oras. Ma-realize namin, Panginoon Diyos, ang buhay